Kung ikaw ay isa sa mga taong mahilig manood ng mga food vlog, baka napanood mo na ang vlogger na si Christopher Galera Mayani, isang content creator mula Pangasinan. Pero ang nakakalungkot, kamakailan lamang nag-viral ngang muli si Christopher sa huling pagkakataon. Ito ay matapos ngang lumabas ang isang balita ng kanyang biglaang pagpanaw. Sa ating ang video ngayon, talakay natin kung sino nga ba ang vlogger na ito at ano ba talaga ang kanyang sinapit. Ang kilalang vlogger nga ay kinilalang si Christopher Galera Mayani, 39 years old. Siya ay isinilang ng December 16, 1986 at nagmula sa Rabon, San Fabian, Pangasinan. Sa probinsya na ito, namulat at lumaki si Christopher. Simple lamang ang kanilang buhay noon pero masaya ang kanyang pamilya. Mataas nga ang pangarap ni Christopher para sa kanyang pamilya, kaya naman nagsumikap ang lalaki. Taong 2013 nang si Christopher ay naging parte ng Presidential Security Group o ang tinatawag nating PSG. Sila ay ang pangunahing ahensya na may kinalaman sa pagbibigay ng close-in security at pag-escort sa mga nagiging pangulo ng Pilipinas, sa kanilang mga pamilya, mga dating pangulo ng Pilipinas pati na rin sa mga bumibisitang pinuno ng estado. Sa trabahong ito, ipinakita nga ni Christopher ang kanyang pagiging particular sa mga detalye at sa mga bagay na kahinahinala. Palagi siyang alerto habang nagmamasid sa paligid. At binabantayan nga ang kanyang kliyente. At makalipas ang 3 taon, si Christopher ay naging close-in camera ng presidente noon na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung sa pagiging PSG, ipinakita nga ni Christopher ang pagiging disiplinado sa bago niyang trabaho na ito. Nahasa niya ang kanyang talento at pagiging malikhain. Madalas at personal niyang nakikita noon si dating Presidente Duterte. Mula sa paglabas ng tirahan ng dating presidente hanggang sa umuwi ito, lagi lamang nasa paligid si Christopher. Ito ay para kunan niya nga ang mga aktibidad ng dating presidente. Subalit nagtapos ang trabaho ni Christopher nang dumating ang pandemya. Matapos ang pandemya, nagdesisyon nga si Christopher na wag nang bumalik sa Malacanang at nagtayo na lamang siya ng bigasan at sari-sari store. Naging hands-on din ang lalaki sa kanyang negosyo at nagsumikap para ito ay mapalago. At sa kabila nga ng pagkakaroon ng negosyo, binigyan pansin pa din ni Christopher ang kanyang passion at talent sa photography. At ayon nga sa lalaki, hindi mo kailangan ng mamahaling kamera para sa photoshoot. Git nga ni Christopher, tamang angulo at perfect lighting lamang kahit cellphone ang gamit, makukuha mo na umano ang isang best result. Sa kaparehong taon, bumuo nga si Christopher ng isang dance team na tinawag niyang Team Yani Fam. Para nga ito ay ma-showcase ang dancing talent ng mga kabataan mula sa iba't ibang barangay sa San Fabian at Sison. Si Christopher mismo ang kumukuha ng mga video ng mga kabataan na nagsasayaw at ginagabayan din niya ang mga ito sa pagsasayaw. Pumatok nga sa mga netizens ang mga content ng Team Yani Fam at ang isang video nila ay pumalo nga ng 27 million views sa Facebook. Nagtrending nga din sa TikTok ang ilang mga video na gawa ni Christopher. Marami din ang naka-appreciate ng ginagawa ni Christopher dahil dito naiiwas ang mga kabataan sa paglalakwatsa at paggawa nga ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Bukod sa dance team na binuo ni Christopher, gumawa din siya ng isang content na tinatawag niyang Baby Girl. Ito ay isang proyekto kung saan binibigyan ni Christopher ng photoshoot ang mga dalagang Pilipina para ipakita ang kanilang natural na ganda. At taong 2022 naman ang sinimula ni Christopher ang paggawa ng mga food content. At sa pamamagitan nga ng kanyang passion, determinasyon at mga diskarte sa pagluluto ng pagkain, ang mga followers ni Christopher ay labis na nalulong sa kapapanood ng kanyang everyday food vlogs. Sa kanyang mga video, ipinapakita nga ni Christopher ang pagluluto ng iba't ibang pagkain Pinoy, hindi lamang mula sa kanilang probinsya. Iba't ibang ulam din ang niluluto ni Christopher na tineternohan din niya ng iba't ibang mga prutas. Mula nga pang-agahan, tanghalian hanggang sa pasta dishes ay niluluto ni Christopher ang kahit anong pagkain na kanyang maisipan. Sa ibang video nga, ipinapakita ni Christopher ang kanyang munting kusina kung saan siya nagluluto ng mga putay sa kanyang vlog. Marami nga ang nakaka-appreciate sa recipe na ibinahagi ni Christopher sa kanyang mga content. At sa loob nga lamang ng 1 taon, si Christopher ay nagkaroon nga ng 1 million followers. At bilang selebrasyon, inimbitahan ni Christopher ang isang sikat na fast food chain sa sarili niyang barangay
para sa libreng tanghalian para sa mga 500 mga kabataan. At ng taong 2023, nakakuha nga si Christopher ng 2 million followers. At ng sumunod nga na taon, umabot na ng 3 million followers ang mga tagahanga ni Christopher. Sa bawat pag-a-upload nga ni Christopher, milyon-milyon ang nagugutom at na-inspire sa kanyang pagluluto. At dito na nga siya unti-unting nakilala at naging isa sa mga maimpluwensyang food blogger. Taong 2024 nang si Christopher ay pang 24th sa ranking ng mga pinakamagaling na food blogger sa Pilipinas. At noong 2025 siya ay naging 38th place sa mga listahan. Isang patunay ng kanyang consistent impact at kasikatan sa Philippine vlogging community. Ilang content creator na din ang nakakolab na Christopher tulad ng aktres na si Ella Cruz at ang content creator na si Chef MJ. May pagkakataon hindi nakausap sa isang programa sa radyo si Christopher. Naroon na din siya ng content kasama ang senadora na si Amy Marcos. Sa mga video nga ni Christopher, ang madalas na comment ng mga netizens ay mga katagang masarap, yummy at mapaparami ang kain kapag yan nga ang ulam. At bilang pasasalamat nga sa mga sumusuporta sa kanya, si Christopher ay madalas na magpakain ng mga bata sa eskwelahan. March 2025 nang sinimulan nga ni Christopher ang kanyang mga negosyo na nasa iisang gusali lamang. Sa bandang baba, nandun nga isang moto shop at talyer. Sa ikalawang palapag naman nandun ang vape shop, clothing at photo studio. November 2025 nga nang sinimulang itayo ang Mayani Cafe na isa sa mga pangarap ni Christopher. Ang cafe ay nasa ikatlong palapag ng isang gusali na nag-aalok nga na magandang tanawin sa mga nais bumisita sa lugar na ito. December 2025 nang proud nga na ibinahagi ni Christopher, kabili na siya ng isang kotse dahil nga sa kanyang pagbablog. Nang buwan din na ito, itinanghal nga si Christopher bilang top 1 best food blogger sa Pangasinan. Dahil dito, mas naging masaya nga ang selebrasyon ni Christopher ng kanyang 39th birthday. Isa nga sa labis na inaantay ni Christopher at ng kanyang pamilya ay ang soft opening ng Mayani Cafe na magaganap nga ng February 13, 2025. At bago nga ang araw na iyon, February 12, bilang preparasyon sa soft opening, si Christopher kasama ang kanyang malalapit na kaibigan ay nag-trial ang error ng iba't ibang mga kape at sinasabing tumikim din sila ng mga ilang fries na isi-serve nga sa kanilang cafe. Ang kanilang tila food tasting nga ay nagsimula ng umaga at natapos lamang ni na Christopher ng bandang 6 o'clock ng gabi. At makalipas nga ang 2 oras, nagulat na lamang ang pamilya ng vlogger nang bigla itong tumumba at nauntog pa ang kanyang ulo. Agad namang isinugod sa pinakamalapit na ospital ang vlogger. Ngunit sa kasamang palad, tuluyan nang binawian ng buhay ang food blogger na si Christopher. Ay nga sa malalapit na kaibigan ni Christopher, cardiac arrest ang ikinasawi ng vlogger. Ang balitang ito na kanyang pagkamatay ay ikinagbigla nga ng kanyang pamilya, mga kaibigan, kapwa content creators at mga tagahanga. Ang lahat nga ay hindi makapaniwala sa sinapit ni Christopher. Maraming mga netizens ang nag-iwan ng mga mensahe ng pakikiramay sa social media. Ibinahagi nga ng mga taga-suporta ni Christopher ang kanilang pasasalamat sa kontribusyon ng lalaki sa pagpapakilala ng mga masasarap at tradisyonal na mga pagkain Pangasinense. Nagpapasalamat nga din sila sa masasayang alaala ng kanyang mga video. Marami ngang mga kapwa niya vloggers at content creators ang nag-post ng tribute sa kanya. At tinawag nga siyang isang inspirasyon dahil sa genuine love niya sa pagkain at kultura ng kanyang probinsya. Marami ngang mga netizens ang tila nainis sa isang content creator nang pinost niya na kaya umano binawian ng buhay si Christopher dahil nga sa dami ng kinakain nito sa kanyang mga vlog. Sinabi pa nga sa post ng content creator na sobra-sobra daw umano ang pag-intake ni Christopher ng asukal at kape. Ito ay ginagawa ni Christopher upang matunaw nga ang dami ng kanyang kinain at manatiling gising para mag-isip ng content sa mga susunod na araw. Ayon nga sa mga netizen, hindi naman ata tama ang post ng content creator dahil ito ay misleading at walang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay cardiac arrest ang naging sanhi ng pagpanaw ni Christopher. At base nga sa galit ng mga netizens, malisyoso umano ang post ng content creator dahil mali naman ang mga laman nito. Ayon nga sa ilang mga eksperto, maraming dahilan kung bakit nasasawi ang isang tao sa cardiac arrest. May mga posibilidad umano na ang pagtatry ng maraming kape at pag-inom ng kape ni Christopher ng araw na iyon ay nag-trigger nga ng kanyang cardiac arrest.
At sa kabila nga na nangyari kay Christopher, ipinagpatuloy ng malalapit na kaibigan ng lalaki ang kanyang plano sa soft opening ng Mayani Cafe kahit na nagluluksa pa sila noon. Ipinagpapatuloy din ng pamilya ni Christopher ang pagpo-post ng mga content sa kanyang account para ipagpatuloy ang napakagandang legacy na naiwan ng food vlogger na si Christopher. Para naman sa ating pangalawang kwento, tayong magtungo sa Leyte. Sa Leyte, nagmula ang isa pang food vlogger na si Rogelio Estera Adriano. Si Rogelio ay isang food vlogger din at content creator na mula naman sa Cananga, Leyte. Ang vlogger ay panganay sa 7 magkakapatid. Bilang panganay, determinado nga si Rogelio na makatulong sa kanyang pamilya at nagbabanat siya ng buto sa pamamagitan ng pagtatanim sa bukid. Para nga magkaroon ng dagdag na kita, taong 2022 nang naengganyo nga si Rogelio na gumawa ng mga vlog. Ang kanyang content ay ang pagbumukbang ng kung ano-anong mga pagkain mula sa kanilang bukid. Sa bansang South Korea, naging popular nga ang salitang mukbang. Ito ay isang uri ng online broadcast kung saan ang vlogger ay kumakain habang nakikipag-interact siya sa kanyang followers at nagbibigay ng komento ng lasa ng mga pagkain. Masipag nga gumawa ng mga video si Rogelio. Araw-araw isinisingit niya sa kanyang trabaho sa bukid ang pagmumukbang. Kahit nga mabagal ang pagdami ng kanyang followers, hindi nawawala ng pag-asa ang lalaki. Naging matyaga nga si Rogelio at kada umaga, excited siyang i-check ang kanyang page kung ilan na ang followers na nadagdag dito. Mula nga sa iba't ibang prutas, gulay, karne at isda ay nasubukan ng kainin ni Rogelio sa kanyang mga vlog. Nagbunga naman ang pagmumukbang ni Rogelio sa harap ng kamera dahil unti-unti nang dumami ang kanyang mga followers. At ng March 2025, lang tuluyan nang na-monetize o kumikita na ang account ni Rogelio. Ang lalaki nga ay mayroong mahigit 200,000 followers sa kanyang Facebook account. Binablog din ni Rogelio ang pagkuha niya ng kanyang sweldo na 24,000 pesos. Laking pasasalamat nga ng lalaki sa kanyang mga followers na masugid na nanonood sa kanya. At ay nga sa vlogger, malaking tulong sa kanilang pamilya ang pera na kanyang natanggap. Binilhan nga ni Rogelio ang kanyang pamilya ng mga kape, bigas at mga ulam. Napakasaya nga ni Rogelio sa pagbablog dahil na-e-enjoy niya ang pagkain habang siya ay kumikita. Matapos nga ang kanyang unang kita, si Rogelio ay nagpursige na gumawa ng mas marami pang mga vlog. Sinubukan din ng vlogger na gumawa ng mga hamon o challenge videos. Mga content kung saan nilalabanan niya ang kanyang sarili para sa entertainment ng mga manonood. At May 2025 nang nakatanggap nga si Rogelio ng challenge mula sa isa niyang follower. At ayon nga sa follower, kapag kinain umano ni Rogelio ang mga buto ng isang buong manok, bibigyan niya ang vlogger ng 20,000 pesos. Malaking tulong nga ang pera na ito para kay Rogelio kaya naman tinanggap niya ang challenge. At May 19, 2025, nang sinut nga ni Rogelio ang challenge ng video na ito. Sa kanyang vlog, ipinakita nga ni Rogelio na kinain niya ang buto ng manok at sinawsaw pa ito sa suka. At sa pagtatapos nga ng vlog na ubos ni Rogelio ang manok. Subalit ang follower na nag-challenge kay Rogelio ay hindi na muling nagparamdam pa. At ang pangako nga nito ng 20,000 pesos ay hindi na nakuha ng vlogger. Normal naman si Rogelio nang matapos niya ang kanyang vlog. Ngunit makalipas ang 2 araw, si Rogelio ay dumaing ng pananakit ng tiyan. At dito na nga nagpa siya ang kanyang pamilya na isugod ang vlogger sa pinakamalapit na ospital. At sa ospital, sumailalim nga sa ultrasound si Rogelio at 1 linggo siyang nanatili sa loob ng pasilidad. Sa puntong ito, gusto na nga sanang umuwi ni Rogelio sa kanilang bahay pero dahil wala silang pera, hindi agad nakalabas ang content creator. At ayon nga sa doktor, kailangan operahan ni Rogelio dahil merong nakitang pagbabara sa kanyang bituka. Sinabi nga ng doktor na si Rogelio pala ay sumailalim na noon sa appendectomy at posibleng nagkaroon ang vlogger ng post-operative adhesions. Sa kondisyon na ito, nagkanda buhol-buhol at hindi na makadaan ang pagkain sa kanyang katawan. Hinala nga ng nanay ni Rogelio ang nakitang bara sa kanyang anak ay ang mga buto ng manok na kinain ng vlogger. Hindi na nagawa pang operahan si Rogelio dahil wala silang pera at hinang-hina na ang lalaki. At sa pagdaan nga ng mga araw, mas lalong humina si Rogelio hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay. Napakasakit nga para sa mga naulila ni Rogelio ang sinapit ng vlogger. Ang yumaong vlogger ay inilarawan nga bilang napakasipag na anak at napakabait na kapatid.
Hindi nga matanggap ng ina ni Rogelio na wala na ang kanyang anak. Galit naman ang naramdaman ng mga kapatid ni Rogelio sa taong nag-challenge sa kanilang kuya. Hanggang sa nagawa namang ma-interview ang follower ni Rogelio na nangako sa vlogger ng 20,000 pesos para sa challenge nga ng pagkain ng buto ng manok. Ang follower na ito ay mula sa Negros Occidental. At ayon kay alias Benji, nagbibiro lamang siya nang hamunin niya ang vlogger na si Rogelio. Hindi niya umano akalain na tototohanin ng vlogger ang challenge. Humingi nga ng sorry si Benji sa pamilya ni Rogelio at sinabing magbibigay siya ng konting tulong sa pamilya ng vlogger. At ayon nga sa mga doktor, nagkaroon si Rogelio ng sepsis. Ang sepsis na madalas tawagin ng pagkalason sa dugo ay isang malubha at nakakamatay na kondisyon, kung saan ang immune system ay nagre-react ng sobra sa isang impeksyon na nagdudulot nga ng malawakang pamamaga at organ failure. Marami nga ang nag-iwan ng mensahe ng pakikiramay sa social media sa pamilya ni Rogelio. Ilang netizens ang nagpaalala rin sa panganib ng paggawa ng mga delikadong challenge videos, habang ang iba naman ay nagpahayag ng simpatya sa pamilya ni Rogelio. Ang insidenteng ito ay naging paalala nga sa maraming content creators at manonood na hindi lahat ng hamon ay ligtas. May mga challenge na maaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan. At hindi lahat dapat ang challenge ay iyong tinatanggap. Importante ang pagiging maingat at responsableng content creator. Ang nangyari nga sa vlogger na si Rogelio ay hindi isang karaniwang viral vlog story. Ito ay nakakalungkot na trahedya na nagpapakita ng mas malalim na issue sa online content creation, kabilang na nga ang panganib sa extreme challenges, kapalit nga ng kalusugan para sa views at like, responsibilidad ng creators at audiences. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!